Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay Genesis chapter 12 verses 1 to 3. Tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pamamagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Every gising po is a blessing. Amen po. Narito po ang aking verse ngayong araw, Genesis chapter 12. The call of Abram. 4 hanggang 7 po yung sa akin. Okay. So, Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Abram was 75 years old when he set out from Haran. He took his wife Sarai, his nephew Lot, all the possession they had accumulated, and the people they had acquired in Haran. And they set out for the land of Canaan, and they arrived there. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Sichem. At the time the Canaanites were the land, the Lord appeared to Abram and said, to your offspring I will give his land. So he built an altar there to the Lord, who had appeared to him. Amen po. Nabitin ako sa pagbabasa. Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Akin pong muling ibabahagi sa inyo ang pang-araw-araw na pag-aalay ng aking puso mula sa salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa 12 ng Genesis, versikulo 8 hanggang 9, nang tinawag ng Diyos si Abram. Buhat doon, nagtuloy sila sa kaburulan sa silangan ng Betel at huminto sa pagitan nito at ng Hai. Nagtayo rin siya roon ng dambana at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng Kanaan. Humihimpil sila habang daan ayon sa hinihingi ng pagkakataon. At sa versikulo 10 naman po hanggang 11, nang pumunta si Abram sa Ehipto, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon, kaya si Abram ay dumako-dako pa sa timog, sa lupain ng Ehipto, upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hanggahan, sinabi niya kay Sarai, asawa ko, ikaw ay maganda. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat po sa Diyos. Amen. The book of Genesis, chapter 12, verse 12 to 14. And it says, when the Egyptians see you, they will say, this is his wife. Let's kill him, then we can have her. So please tell them you are my sister. Then they will spare my life and treat me well because of their interest in you. And sure enough, when Abram arrived in Egypt, everyone noticed Sarai's beauty. Amen. Have a good day, everyone. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po yung verse ko ngayong araw na ito. Genesis chapter 12, verse 15 to 17. And when the princes of Pharaoh saw her, they praised her to Pharaoh. And the woman was taken into Pharaoh's house. And for her sake he dealt well with Abram. And he had sheep, oxen, male donkeys, male servants, female donkeys, and camels. But the Lord afflicted Pharaoh and his house with great plague because of Sarai, Abram's wife. And mapagpalang araw po sa atin. Good morning, everyone. My devotion for today, Genesis chapter 12, verse 18 to 20. Kaya ipinatawag ni Paraon si Abram. Anong ginawa mo sa akin? Sabi niya.
bakit hindi mo sinabi sa akin na asawa mo siya? Bakit mo sinabi, siya ay kapatid ko, kaya kinuha ko siya upang maging asawa ko? Ngayon, narito ang iyong asawa, kunin mo siya at umalis ka. Na magkagayoy, nag-utos si Paraon sa kaniyang mga tauhan tungkol kay Abram, at siya'y pinayaon nila kasama ang kaniyang asawa at lahat ng kaniyang tinatangkilik. Amen. Have a nice day.